Another day, another POV. This is Be My Channel. Welcome back. OMG, ang pungit ng ating intro mga kababayan. Hindi po ito ang ating intro, pero dito po natin uumpisahan ang ating talakayan. Mukhang usong-uso na po ngayon mga kababayan ang baliktaran at labasan na po ng tunay na kulay. At this time, ano ang inyong masasabi dito sa inyong mapapanood ngayon? Kayo po ba ay maniniwala? Kayo po ba ay susuporta? Kayo po ba ay hanggang ngayon hindi po ninyo masikmura ang bumaliktad kung saan po ang inyong prinsipyo dati nakabase. Mga kababayan, ito pong si Governor Pam Baricuatro ay mayroon pong interview na it seems like hindi ko na po mga kababayan muna re-reaksyonan hanggat hindi po ninyo napapanood ang video. Ngunit bago po natin panoorin ang video ito mga kababayan ay nakikisuyo muli ako. Sa ngayon pa lang nakabisita sa ating channel, paki-like, paki-share, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated kung inyo pong mamarapating kabayan. Pakisuyo lang po yan, wala pong bayad yan. Diyan lang po ako humihiling sa inyo sapagkat wala po tayo rito, hindi po tayo bayaran at kailanman hindi po tayo magbabago sa ating prinsipyo. Yan po ang inyong maaasahan dito mga kababayan dahil mamatamising ko pa mamatay sa gutom kaysa sa lumunok ng gintong milyon-milyong pera na galing sa hindi ko pinaghirapan at galing sama-sama. Tuloy natin to mga kababayan. Si Anjo Iliana hindi pa po tapos. Muli pong bumana at mayroon po kayong napanood or nakita siguro. Ako nakita ko rin yung picture na mukhang tila bagang may ceasefire na. Pero ceasefire nga ba mga kababayan? At mukhang nire-reveal na po ata ni Anjo Iliana kung sino daw yung babae. Sino daw yung babae ni Tito Sin? Mga kababayan, panoorin natin tong video. Do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay. All right. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. Do you believe that it was the... Napansin niyo mga kababayan, tumatawa pa po siya dito nung in-emphasize ni Karen Davila ang corruption sa flood control ay nag-umpisa nitong 2019. Take note po mga kababayan, sino ba yung presidente ng 2019 at sinong administration? Alam naman po ng lahat na si Tatay Digong. At alam naman po natin, gagawin ng lahat nitong Marcos administration para ikulapol or dalhin lahat ang sisi dito sa Pangulong Duterte. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, oo, sabihin natin, hindi naman po santo lahat ang mga naging empleyado sa panahon ni Tatay Digong. Kahit si Tatay Digong hindi po santo, no? At hindi rin po siya banal-banalan, mga kababayan. Lalo naman pong hindi siya santong kabayo. Di ba? At banal na aso. Na unlike po ngayon, marami pong santong kabayo, yung iba nga mais pangit pa, di ba? Yung iba nga banal na aso pa asung-asuhan talaga. Tahol ng tahol, mga kababayan. At itong si Pam Baricuatro ay gobernador po dyan ng Cebu. Nangyari po yan dahil sa alam po ng lahat na ito pong si Miss Pam Baricuatro ay sinuportahan po ito ng mga Duterte. Dahil unang-una, itinaas po ang kanyang kamay ni Tatay Digong. At pangalawa, sino bang mag-aakala
kahit sino mga taga Cebu, wala pong nag-aakala na manalo yan laban kay Gwen Garcia na dating gobernador dyan, mga kababayan. Pero kaya siya nanalo, alam po ng lahat na dahil po yan kay Tatay Digong. Bakit? Kasi tingnan nyo ha, sino bang sinuportahan ng admin? Di ba si Gwen Garcia? Oh. So talagang mga kababayan, alam naman po natin kung gaano po kalakas itong admin nito noon, gaano sila kalakas para mang-impluwensya, di ba, ng mga butante. Bakit? Tingnan nyo naman, katakot-takot na mga ayuda dito, ayuda doon. Di ba? May 5,000, may 5 kilong bugas, kung ano-ano lahat ang kanilang mga ayuda. Lahat na, pati bigas na mura, pati bigas na libre, lahat na, inano na nila lahat yan, mga kababayan. Pero despite nyan, talo pa rin yung Gwen Garcia. Mga kababayan, maniniwala ba kayo na itong si Auntie Claire ay bumaliktad na? Pero bago bumaliktad mga kababayan, idugtong ko na muna ha, babalikan pa rin natin yan, hindi na muna natin iiwanan yan. Dadaling ko muna kayo dito na itong si Auntie Claire mga kababayan ay bumaliktad na. Pero bago siya bumaliktad, tingnan niyo po itong sinabi ng Auntie Claire. Nababasa niyo ba yan mga kababayan? Kung si ex-Gov Gwen Garcia sana ang nanalo, hindi sana ganun kalakas ang lindol. Siguro naman napanood nyo ito mga kababayan, di ba? Napanood nyo naman siguro ito si Auntie Ninyo Claire, di ba? Na kung hindi daw natalo or kung si Gwen Garcia daw po sana ang nanalong gobernador, yung nakaraang lindol sa Cebu ay disin sana hindi daw po ganong kalakas. Kita nyo naman mga kababayan, hawa-hawa na lang ito Si Marcos Jr., napanood natin kanina, sinabi ni Marcos Jr. na ito daw na bagyo, hindi na daw sumusunod sa schedule. Mantsakin mo na ba naman, napakahusay pala nitong ating presidente, hanggang pati bagyo ba naman, kayang-kaya niyang diktahan. Ang problema, kahit anak siya ng diktador Marcos Sr. na ipinalibing na Tatay Digong, hindi po pala pwede at ayaw sumunod sa kanya ng bagyo. Yun lang ang masaklap dito mga kababayan. Kahit anak pa siya ng diktador, hindi kayang sumunod sa kanya ng bagyo. Di ba? Hindi niya nadiktahan. Talagang sinalungat siya ng bagyo. Di ba? So, hindi sumunod sa schedule. So, anong nangyari? Ayun. Hindi naman po natin sa kinakatuwa po ang nangyari sa Cebu, mga kababayan. Pero, bago nangyari itong bagyo, nakaraan lang, lindol, napakalakas. Ang dami rin pong mga natsugi dyan, mga namatay dyan sa Cebu. At ito nga ang banat ni Claire Castro na tila patama dito kay Governor Pambari 4. Pero kung mapanood nyo itong susunod na video mga kababayan inyong mapapanood, kayo nang humusga kung itong si Claire Castro, siya rin ba ang babae na nagsabi ng ganito? Na nung nagkalindol sa Cebu, ay disinsana kung si Gwen Garcia daw po ang gobernador ay hindi ganong kalakas. Panoorin nyo mga kababayan itong video kung saan babalikan natin yun mga kababayan, yung kay Pambari 4 mamaya. Ito na po ang kanyang sinasabi ngayon na tila bagang pagbaliktad na at pagka-amnesya na doon sa kanyang mga sinasabi mga kababayan. Panoorin nyo ito. Naglabas ng sama ng loob ang gobernador ng Cebu kasunod ng malawakang pagbaha roon. Sabi niya, binaha pa rin sila sa kabila ng 26 billion pesos na pondo sa flood control projects sa probinsya. Ang Malacanang, hinikayat ang gobernadora na magbigay ng impormasyon para matukoy ang mga dapat managot. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambari 4 ang sama ng loob sa dinanas nilang kalamidad dulot ng bagyong si Tino.
26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. Apat sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang dalawang kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito, ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Ian Cruz nagbabalita. Napansin nyo mga kababayan? Napansin nyo na? Yung tila bagang pagbaliktad na ng pagsasalita ni Auntie Claire dito kay Governor Pambaric 4? Hindi kaya ito ang dahilan mga kababayan? Balikan natin si Governor Pambaric 4. At dito na natin umpisahan ang ating mga reaksyon. Do you believe that it was the Panoorin muna natin ang buo para mas lalo po natin maunawaan at saka natin balikan, isa-isahin natin mga kababayan, puntuhan natin. Do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here in just over 100 days. Okay? Ang tanong ni Karen, kung naniniwala ka ba ito sa past administration, no, nangyari ito? Ang sagot ni Ms. Pambaric 4, definitely, Karen. Okay? So definitely. So ibig sabihin, para pag sinabi mong definitely, talagang naniniwala talaga siya na past administration. Kaya lang mga kababayan, hindi niya nilinaw kung sino ba ito. Ha? Ito ba ay Duterte? Or ito ba ay kay Gwen Garcia? Binasa ko po yung mga comment dito mga kababayan. Nagsamot-sari po ito. May nag-comment po na ito ang pagkakasabi daw po ni Gwen Garcia mga kababayan, ay pagkakasabi daw ni Ms. Pambaric 4, ito daw ay pinapatungkulan yung dating administration na si Gwen Garcia. Tama, may punto nga naman yun. Ang iba naman nagsabi na ito daw ay kasama na si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong yung ano dito yung presidente nung panahon na yan 'Di ba mga kababayan? So ang tanong ko lang dito, bakit alam naman ito siguro ni Ms. Pambaric 4, ni Gobernador Pambaric 4, na
Ganito po kasensitibo ang mga Duterte, lalo na ngayon, na kunting kibot lang, sasakyan po ito ng administrasyon ngayon para ibintang po lahat sa mga Duterte. Pero, sandali mga kababayan, bago kayo mag-overthink, ipapapansin ko muna sa inyo, inisa-isa ko lang, ha? Inisa-isa ko lang ito. So, ayan na tayo, ha? Ang tanong ko lang dito, Ms. Pambari 4, kung ito nga ay tungkol ito sa past administration, bakit hindi mo nilinaw? Kay Ms. Gwen Garcia po ito, not necessarily mean past administration, oo, pero kay Gwen Garcia. Di ba? Tama mga kababayan? Pwede ba yon? Valid ba yon? Ang problema, hindi niya nilinaw. So ngayon, magkakaroon ito ng samot-saring reaction. It's either kay Gwen Garcia ito, past administration, kay Tatay Digong ito, past administration, or both sila. Pero alin man po dyan sa dalawang yan, both or past kay Tatay Digong, medyo hindi po maganda ang tunog nito para sa mga supporter ni Tatay Digong. Lalo na sa mga bumuto dito sa kanya dahil sa itinaas ito ang kamay ni Tatay Digong. Di ba? So ngayon mga kababayan, ikaw ano bang implikasyon? Sa ganito pa lang na punto ha? Ayan, tuloy pa natin. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration? Ayun ha, sinabi niya rito yung in-announce daw po ng Pangulo ito nung July ni Marcos Jr. O ano ba yung in-announce ni Marcos Jr.? Di ba yung flood control? So panahon niya ito mga kababayan. So tingnan nga natin ito dito. May sinabi kasi dito mga kababayan na ito ay panahon nung sumbong sa Pangulo. Ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila, nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Sa datos na nakalap, ayan mga kababayan ay dito nakita rin natin dito, sinasabi dito ni Claire Castro, kung mayroon pa naman po siyang mga alam, parang nagbabakil pa para makatulong. Yan din po ang sinasabi ng Pangulo na nalulungkot din siya dahil may budget po ito may budget po ito. At pakinggan ninyo mga kababayan kung kailan po ang datos nito. ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website. Mula sa isumbong mo sa Pangulo website mga kababayan, pakinggan nyo po. 414 flood control projects 2022 to 2025. Ano ang sabi dito ni Pambari 4 mga kababayan? Anong sabi niya? Ang sabi niya mga kababayan sa kanyang They panayam, believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. tugma yan doon mga kababayan Tugma yan dito. Tugma yan dito 2022 to 2025. So tugma yan Tugma yan. Yung sinasabi niya, yung remember sa sinabi ng Pangulo. So pasok po yan. Si Marcos pong tinutukoy dito. Bakit ganito na? So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019? 2019, yes. So, nung 2016,
It was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay. All right. Ang flood Ang, control. ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. Ayan mga kababayan. Una, sinasabi niya na sumbong sa Pangulo website or yung sinabi ng Pangulo ng SUNA, ito na po yun. Itong 2025, di ba? Yun yung sinabi ni Marcos Jr. Na tungkol dito sa flood control ng mga walay. At ito na nga, nagkaroon na nga ng investigasyon, di ba? So, ito rin yung datos, oh. Yung Cebu provinces, 26.7 billion, 414 flood control projects, 2022 to 2025. Nang tinanong ni Karen, so past administration Duterte, hindi niya sinabi, sandali, ang pinag-uusapan lang natin dito, ay ito lang, na sinabi ng Pangulo. Di ba mga kababayan, hindi nilinaw. Ay ako po, hindi ko muna, I give to benefit of the doubt dito kay Governor Pam Baricuatro na bumabaliktad na siya or something man. Ano? Pero iniisa-isa lang po, hinihimay lang po natin. Kung alam mo pala, yung sinasabi ng Pangulo, nung sunan niya, nangyari sa Pangulong Marcos ngayon, at ito nga ang datos, 2022 to 2025, si Marcos na yan, ito yung sinigaw, ito yung shinout out mo na 26.7 billion. Bakit? Nang sinabi ni Karen na past administration, Duterte pa binanggit, hindi mo muna sinabi, sandali muna, ang pinag-uusapan natin dito ay para lang sa 2022 to 2025. Which is, ito yung lumabas dyan sa sumbong mo sa Pangulo. Na binasa rin naman ng Pangulo Marcos, di ba? Bakit hindi mo yata, parang nakalimutan mo ba na sabihin kay Karen, sandali, hindi natin pinag-uusapan dito linawin ko lang. Hindi natin dito pinag-uusapan yung 26 billion, hindi yung sa dating administration. Ayaw ko sana nakukuha yung mga kababayan ng punto ko Hindi dito pinag-uusapan yung 26.7 billion, hindi ito yung past administration. Kasi kung titingnan sa datos, ito yun 2022 to 2025. Bakit tila baga mga kababayan, hindi ito nakalagpas lang kaya ito kay Governor Pam Baricuatro? Governor Pam, kung nakikinig kayo, kung baka sakali lang mayroon nakikinig sa inyo, tayo rito, nagtatanong lang naman, ano bang ibig sabihin noon, Miss Governor Pam, na parang tila baga hindi nyo yata hindi nyo yata binara or hindi nyo yata kilinaw kay Karen Davila ang interview ninyo na ang sinasabi ko, yung sa shoutout ko na narinig ng Pangulo na 26.7 billion ay sa panahon na ni Marcos. Ako naniniwala mga kababayan na hindi ganun din kapuro na wala talagang nangyaring anomaly, flood control doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero kung mayroon man siguro yon, hindi ganun katulad dito karampant ngayon. Gets nyo? At parang sa tingin ko wala yatang ghost Maaari mayroon siguro noon mga kunting kickback lang, kunting kurot lang. Kasi napakahigpit ni Tatay Digong Tama hindi? Tama. So ito, napaisip lang ako mga kababayan. Do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding?
I Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. Yan mga kababayan. Alam naman po natin na ang 2019 ay panahon pa po yan ni Tatay Digong. Well, kung ano pong ibig sabihin dito, bakit hindi nilinaw ni Miss Karen? Siya naman mismo nagsabi, di ba? Na ang pinanggalingan nitong sinasabi niya ay dito nga sa pagsabi ng Pangulo na ni Marcos Jr. ng itong mga flood control na ito. At ayon nga dito sa datos, no? Ayan, no? 2022, 2025, sumbong sa Pangulo yung date na yan. Bakit hindi lang niya nilinaw yung sinabing matagal na at dating administration Duterte? Kasi kung sasabihin lang kung sinabi lang sana ni Karen, past administration, si Gwen Garcia, diretso lang ganun, okay pa yon kasi sumang-ayon siya, ganun. Pwede pa natin sabihin yun, di ba, na talaga naman sa past administration ni Garcia kaso binanggit ni Karen yung Duterte mismo At siya na rin mismo nagsabi, 2019 pa. Pero ang tanong, kailan ba talaga ang problema? Ito yung problema at ito yung sumbong sa Pangulo 2022 to 2025. Mga kababayan, iwan ko na lang po sa inyo itong tanong. Ano ba sa tingin ninyo? Kasi itong si Auntie Claire, ganitong kanya sinasabi noon Di ba? Pero ngayon, medyo iba na ang kanyang tono, di ba mga kababayan? Iba na ang kanyang tono Tapos nung nakaraan, nakita ninyo si Miss Pambari 4 nagkaroon ng lindol sa kanila dyan, di ba? Andun, sama-sama ng Pangulong Marcos, di ba? Well, siguro sabihin lang natin, wag natin bigyan ng kulay kasi normal dahil nga siya ang gobernador, kailangan niya talaga ng tulong kahit pa sabihin hindi niya yung kaalyado si Marcos. 'Di ba? Kaya lang ewan ko pagka talaga nadidikit-dikit ka dito kay Marcos, naiiba talaga. Kung yung dating matino, nagiging ewan ko mga kababayan, sa totoo lang. Yun yung nararamdaman ng tao no? Yung dating matino, nagbabaliktaran Tingnan niyo itong mismo si Auntie Claire na to. Dati kung makabanat ito kay Marcos Jr., di ba? Pero ngayon, ano nang sinasabi nito? Todo na pagtanggol ito Ano kayang nalunok nitong mga ito, no? Ano kayang nakain nila nung sila ay madikit-dikit kay Marcos Jr.? Ang lakas ng no? Ang lakas ng anting-anting ni Marcos Jr. Sa bagay, biruin mo ba naman gusto niyang diktahan ng bagyo kung kailan ang schedule na idadating, di ba? Malupit Di ba, mga kababayan? Speaking of bumabaliktad, ito pa Sa tingin nyo kaya mga kababayan, bumabaliktad na kaya ito? Si Mayor Magalong? Di ba? Natapik na ito natin kanina Pero sa tingin nyo kaya, bumabaliktad na ito si Mayor Magalong? Hay nako mga kababayan. Di natin alam pero kayo nang humusga mga kababayan. At ito pa, si Anjo Iliana mga kababayan ay hindi pa pala tapos. May matinding banat na naman siya. Bakit hindi siya natapos? Akala natin mga kababayan, wala na. Sumimplang na itong si Anjo, hindi pa sinasabi kung sino yung babae talaga ni Tutasin. Pero nagsespire na sila mga kababayan. Ngunit wait, totoo nga bang nagsespire na sila? Panoorin natin itong video. Yes. Sana walang copyright ito mga kababayan. Panoorin lang natin. Good morning at gusto kong bigyan namang pansin. Kumusta po kayo, Maring Ate Christy Fermin? Yes, Christy Fermin. Grabe naman kayo makabanat sa akin. Magre-request sana ako Pwede niyo ba akong i-live bukas? Live tayo bukas, Christy Fermin? Total di ba ang tapang-tapang nyo?
Christopher Min, halatang halata naman na ikaw ay bata ni Tito Sen, di ba? Ang usapan namin, ceasefire. Ceasefire is ibig sabihin nun stop firing. Wala nang siraan, wala nang batuhan. Nakita ko rin to mga kababayan yung video na sinasabi nito na stop firing, no? So, ano kaya ang ibig sabihin noon mga kababayan, yung video na yon na stop firing ba? Ito pala yun mga kababayan, tuloy natin ha. Pero ilang araw mo na akong binabanatan. Kanina, binanatan mo na naman ako. Di ba nga, ceasefire na? So, ano lumalabas nito? Ano ba yun? Sinabi ba sa'yo ni Tito Sen na, Christy, ikaw nang bahalang bumanot kay Anjo. Kasi ikaw naman, Tito Sen, alam mo naman pareho kayong taga Channel 5. Hindi naman magsasalita si Christy Fermin kung walang blessing na paalam sa iyan yung banat sa akin parang sip-sip na sip-sip sa'yo So Christy Fermin, itong hamon ko sa'yo, i-live mo ako bukas. Total, matapang katao ka, di ba, Christy Fermin? I-live mo ako bukas. Zoom tayo dito. Bibigyan kita regalo. Anong regalo ko sa'yo? Box reveal. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa'yong babae. Naku, babae. Dahil ikaw na mahilig magtanong, tanong mo, sino yung babaeng yun na ilalabas ko, ha? Naku. At ikikwento ko sa'yo. Total, nagkakatraidura na naman dito meron ng usapan ceasefire, binabanatan mo ko. So Christy Fermin, inahamon ko po kayo kung matapang talaga kayo. Kung matapang talaga kayo, Christy Fermin, alam mo naman yung telepono ko, tawagan mo ko, tapos mag-zoom tayo, tapos magbabox reveal ako. Magbabox reveal ako sa'yo ng isang chicks. Bahala ka na magtanong kung sino yung chicks na yon at ano ang kaugnayan dito sa usapan natin. I-explain ko ng buong buo. Kung talagang matapang kayo, Christy, kasi ang hirap, kayo banat kayo ng banat, nananahimik ako dito, ayaw niyo akong tawagan para, kung talagang matapang ka, sana'y makarating to kay Christy Fermin, hinahamon kita, mag-usap tayo, Zoom, may dala akong regalo, ibubuksan ko, box reveal, may lalabas dyan na babae. Pag tinanong mo sa akin kung sino yan, saka ako sasabihin kung kaninong kabit yan. Okay? Okay? Okay, Christy Fermin? Okay, sana tanggapin mo yung hamon ko. Sana wag ka mapikon. Tanggapin mo yung matapang ka tanggapin mo yung hamon ko. Para may masirang tao dito. Okay? Go. Yes, good morning. Ayan mga kababayan, Ayan mga kababayan. Ay nako. Mayroon po tayong surpresa pa pala ito si Mr. Anjo Iliana at mayroon daw siyang ibibigay na regalong box reveal, no? Mayroon siyang ipapa-box reveal dito kay pangalan nito kay Christy Fermin na ayaw pa pang sabi niya ayaw pang tumigil sa pangbabanat sa kanya mga kababayan, no? At babae daw at ikaw nang bahalang magtanong. Mga kababayan, sino kaya itong babae na to, Sino kaya yung babae na to? Ayaw ko naman po mag-conclude mga kababayan. Ayaw ko po mag-conclude mayroon lang akong papapanood sa inyo pero hindi po ito Ito po ay doon po sa sikat nating isang anchor at
ano 'to, wala naman po siyang kinalaman dito. Pero meron lang po tayong napanood na ganito mga kababayan, ha. Oo, meron na tayong napanood. Panoorin lang natin, share ko lang sa inyo. And that's it from my chika from home. Ako po si Arellano, Miss Sir Mel, Sir Mike, Miss Vicky, Ivan. Roy! Kailangan ng face shield. Ang sarap mo, Pia! Ang sarap mo, Pia! Mga kababayan, hindi po 'yun hindi po 'yun ang ano, ha, hindi po 'yun ang, hindi po 'yun yung, sinasabi ni ano dito, ni, Anjo Iliana, ha. Napanood ko lang po 'yan, na mayroon palang ganyan. Ang sarap mo, Pia. Hindi, ano lang 'yun, pampa-good vibes lang 'yun mga kababayan. Hindi ko alam kung anong katotohanan diyan. So, siguro nadulas lang itong si Mike Enriquez. Pero ang tanong natin dito mga kababayan, total babae rin naman 'tong sinasabi ni ni Anjo Iliana. Box reveal. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa yung babae. Dahil ikaw na mahilig magtanong, tanong mo, sino yung babaeng yun na ilalabas ko, ha? At Yon mga kababayan, sino yung babaeng yun na ilalabas ni Anjo Iliana sa box reveal? At ito mga kababayan, napanood ko lang to, ha. Hindi po yan si Pia ang sinasabi natin dito na babae na yun, ha. Ano lang yan, napanood ko lang yan, sinishare ko lang sa inyo. Kailangan ng face shield. Ang sarap mo, Pia! Ang sarap mo, Pia! Ayun lang, ha. O, bahala na kayo mga kababayan, mag-isip dyan. Basta, sinare ko lang po yan sa inyo. Yun lang naman po ang aking napanood, no? Kasi napapasal tayo dito kay Anjo Iliana. Sino ba itong babae na tinutukoy niya, no? Sa tingin nyo kaya mga kababayan, sino kaya yung babae na yan? Wala po, hindi po si Mike Enriquez at hindi rin po yun si Pia. Ano lang po yun, naalala ko lang ito si Mike Enriquez kasi mga kababayan, nang siya po ay na ganyan, nagbabalita ng ganyan, di ba? Nauupo bigla, nakakadagdag ng good vibes at patawa, di ba? Pero hindi po yun si Pia Arellano yung tinutukoy ni Anjo, nililinaw ko, baka mamaya, ninyo. Naano ko lang yan, napansin ko lang, napanood ko lang yan ulit, no? At ito pa ang banat ni Anjo mga kababayan, no? Panoorin niyo po, Anjo, anong tsura mo? Bakit nagkangiwi-ngiwi ka yata dyan? ang iwi po ng bibig niyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede, Mr. President, baka pwede na po kayo magpa follicle drug test. No. No. Why should I do that? Mr. President, panayang iwi po ng bibig niyo. Nope. Ayaw niya. Pinipilit niya naman si Anjo, Ikaw na lang magpa-hair follicle drug test. Ayaw niya, gastusan na lang niya yung pang hair follicle drug test mo. Pero siya, nope. Ikaw, yung trolls dito, tanungin na natin mga trolls kasi may nanonood pa rin sa ating atang trolls, Trolls, ikaw ba magpapa-hair follicle drug test ka? Handa ka ba? Live, live, para walang edit. Baka editin mo naman, yan mga kababayan, yung mga banat ni Anjo. Hindi pa pala tapos. Akala ko ba si Spire na mga kababayan. At ito na. Ito na mga kababayan. Ito pong napansin po ni General Orlando De Leon, itong si Marcos Jr., ito po, isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal ng gobyerno na hindi maaasahan bago at habang may kalamidad. Ang kawalan ng pamahalaan habang sinasalanta ng bagyo at binabaha ang mga Pilipino ay patunay ng kawalang kakayahan at kainutilan sa oras ng pagsubok. Mahiya kayo mga inutil, sabi ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Yan po ang post ni Orlando De Leon mga kababayan, retired General Orlando De Leon, nung itong si BBM ay ngayon pa lang po nagpupulong. Ilang araw na nakalipas
Dami ng mga patay, saka pa lang sila nagpulong, mga kababayan. Samantala, mga kababayan, ito po ang ating Pangulong Duterte, mapapanood po kung inyo pong babalikan, papaano ba tumugon si Pangulong Duterte nung panahon pag mayroong sakuna at bago dumating ang sakuna, mga kababayan. Panoorin niyo po itong video na ito. Wait lang. Paghahanda kahit pala tumama. At kung pagbabasehan yung mga paghahanda kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas Mr. Lang, wala rin tayong mararanasan na problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders at preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng DSWD para sa mga maapektuhan. Kahit parang hindi siya masyad, mga kababayan, no, itong balita, wala rin pala tayong mararanasan problema. Parang tila bagang gusto niya magka-problema. ay naman tutulong din sa mga OFW na maiipit sa... Di ba, mga kababayan, parang gusto niya sabihin na, di ba, pagkaka-report niya kahit dumating pala mamayang gabi ang bagyo, ay wala rin pala tayong mararanasan problema. Huwag ka na dumating, parang gano'n. Sa malalapit na pananalasa ng typhoon. Parang gano'n ang gustong sabihin nitong reporter na tumakabayan. Aywan ko akong... Di ba? Parang masama ang loob niya na hindi magka-problema. Paano ka magkakaproblema? Hindi katulad si Tatay Digong ng Bangag Administration ngayon na walang pakialam. At alam niyo, mga kababayan, sa Cebu, napapanood ko, mga kababayan, sa Cebu, ang mga congressman dyan ay nandoon sa mga bakasyon. Habang ang Cebu ay sinasalanta ng matinding calamity ng bagyo, daming patay. Kulang-kulang 100 yata sa Cebu lang. Mantakin nyo yan. Pero ang kanila mga congressman ayon, Europe, kung anong iba't ibang mga bansa nandoon, nagayamerda, sarap buhay. Tsugas na yan, mga kababayan. Panoorin nga natin ulit ito, itong reporter na mukhang ayaw niya na walang problema sa panahon ni Pangulong Duterte dahil talaga naman, bago at tapos ang bagyo, bago dumating, nakahanda na ang lahat at areglado na. At siya mismo umamin, mga kababayan, na wala rin naman po palang walang silbi, hindi tayo. Walang silbi ang maghanda kasi wala na rin tayo mararanasan. Katawa, no? Panoorin nyo to. Panoorin nyo. Saan na ba yun? Paghahanda kahit pala tumama ngayong... At kung pagbabasehan yung mga paghahanda kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas Mr. Lang, wala rin tayong mararanasan na problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders at preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng DSWD para sa mga maapektuhan. Kahit yung DOTR, papagamit yung mga pasilidad ng mga pantalan para sa mga mai-stranded na pasahero at ang DFA naman tutulong din sa mga... Na sana walang mga kababayan sana wala pong copyright. Pero ito, mga kababayan, ang sinasabi po dito ng bidyong ito, si Tatay Digong po ay ganun po siya maghanda. Bago dumating ang bagyo ay nakapreparado na po ang lahat. Ganyan po si PRRD tumututok ng pagdating po sa sakuna na kabaliktaran naman po dito ngayon kay Bangag Junior, mga kababayan, na ngayon pa lang po sila naghanda ang mga inutil ayon pa dito kay retired Brigadier General Orlando De Leon. Mga walang silbi ang mga inutil, walang kakayahan, mga kababayan. Kasi mahilig lang sila magparty-party, mahilig lang sila magbakabakasyon, mag-travel-travel. Yun lang po ang alam po nitong Marcos Jr. na ito. Silbi naman po yan ng kanyang tatay at nakikita naman po natin itong may Blackpink daw ayon dito kay Congressman Kiko Barsaga, di ba? Pero yung kanyang mga alipores, sasabihin niya ngayon, huwag kayo pati mga Pilipino, mga mahihirap, wala kayong karapatan magparty-party. Magsimple lang kayo dyan ng okasyon sa Christmas party. Pero kami rito, Blackpink, milyon-bilyon na naman ang babayaran dito. Di ba? Mga inutil nga, mga kababayan. Samantalang itong kay Pangulong Duterte, that time, ayan, napaka-reglado. At mukhang hindi ko talaga makamove dito. Mukhang masama ang loob nitong na itong reporter na walang silbi na yung kanilang paghahanda dahil areglado na si Tatay Digong, di ba? Walang mararanasan pa lang kasi areglado na nakahanda na si Tatay Digong, prepared na Di ka mo kay Marcos, mas malupit kasi uutusan niya yung bagyo na dapat sumunod sa schedule niya. Kasi hindi pa siya natutulog, kailangan niya munang buinas talaga itong Marcos na to, no? Nakakahiya.
Yan, tinanggalan ko lang po ng sound mga kababayan kasi yung music niya kaka-copyright po eh. Alam niyo naman po, eh diyan lang naman po tayo maasa sa views ninyo. Pag copyright pa yan, di wala na akong kita, wala akong kikitain sa video na ito, di tatanggalin ko na lang yan, di ba? Pero ito po 'yon, di ba mga kababayan? So ganyan po ang ating Pangulong Duterte. Oh. Yan no, taga-channel 2 yun eh, di ba? Yung nagbabalita na ito, itong nagsasalita na to. Sino ito, di ba? Oh, wala nang mararanasan. Iwanan tayo at kung pagbabasehan yung mga paghahanda, kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas, mistulang wala rin tayong mararanasan na problema. Mistulang wala rin tayong mararanasang problema kasi nga po nakapaghanda si Pangulong Duterte. Yan po ang ating Tatay Digong, napakaganda po ng kanyang pamamalakad noon at pag-aasikaso po sa mga taong bayan. At ngayon mga kababayan, ito naman si Koke umiipal. Mga kababayan, ito pala si Koke, kaya pala umiipal mga kababayan, ay nakatikim pala ito. Nakatikim pala ito kay Pangulong Duterte, sinipa pala ito. Ayan sinipa ni PRRD Ridon dahil panay biyahe gamit ang taxes natin. Ang lupit mga kababayan. At tingnan nyo mga kababayan kung ano palang trabaho nito. Katulad din pala ni Gadong. Si Gadong, yung pinanganak ng dekada 80-80. Ano na ibig sabihin ng 80-80? Alam mo na yon? 80, 80. 20, 20, 8, 8, 8, 0, 0. 80, 80. Pinanganak ng dekada 80-80 si Gadon. Bakit naman din si Koke? At parehas pala ang kanilang trabaho mga kababayan. Para din sa mga mahihirap. At itong para sa mahihirap ang trabaho, sarap ng buhay, yamirda ng yamirda, travel ng travel, mana rin pala ito kay Marcos Bangag Jr. Travel ng travel. Ito mga kababayan, panoorin ninyo itong nito. Kaya pala, himutok na himutok itong MP yata ito dati mga kababayan, natiwalag lang Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Grabe mga kababayan, parang talaga si Marcos Jr. Wala pang isang taon, na ng travel, 24 times na nag-travel sa ibang bansa, At bilyon-bilyon na yung perang ginastos, nilustay, Mana rin ito pala kay BBM, kaya pala magkakamukha na sila mga kababayan, Si Gadong, ganun din. Kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that you had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, or the government junketeers. That's a correct term. Tinanggal din ng punong ehekutibo ang mga PCUP commissioners. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ina-abolish ang PCUP o inaalis ang lahat ng mga kawani nito. Samantala, inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yon pala ang dahilan mga kababayan. Ito pala si Gadon, inalis pala ito ni Pangulong Duterte sa pwesto dahil sa biyahe ng biyahe, yamirda ng yamirda itong si Koke na ito. Punta pala ito ng punta sa planet Mars.
Sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Or Planet Lotto. Doon pala ito ng punta mga kababayan. Kaya si Pangulong Duterte, teka lang sandali. Mabuti sana kung bit-bit mo yung spaceship mo, di ba? Yun sana ang sinakyan mo para hindi tayo gumastos ng gasolina at hindi pera ng bayan ang anuhin mo. Koke, di ba? Itong si Koke mga kababayan ay tumatahol ng tahol, no? Kasi naman pala, sinibak pala ito ni Tatay Digong. Dahil ang kanyang opisina ay urban poor para sa mahihirap, ngunit siya nagpapakasarap. September pa lang, isang buwan pa lang yata ito nung na-appoint or ilang buwan pa lang, 7 times na itong nakabiyahe. Gusto pa yata nitong lagpasan ang record ni Marcos BBM Jr. ngayon. Kaya napansin ko na Tatay Digong, ay teka sandali, sibakin na nga kita, baka maubos mo, malimas mo pa yung pera ng bayan. Biruin mo galing para sa mahihirap yan, mahihirap ang inyong representa, ikaw naman, sarap-sarap buhay mo dyan, mga hotel, mga eroplano, mga first class, siguro mga business class pa ang sinasakyan nitong hunghang ng si Koke na ito. Mabuti sana ang kanyang sinasakyan mga kababayan, ano na lang, yung, ang tawag doon? Yung spaceship niya, di ba? Yun na lang sana. At total, hindi ka naman taga, yata taga ibang planeta ka naman yata dahil kung sino talaga ang talagang taga ritong planeta sa ating bansa, tingnan nyo eto, kung hindi ka ba naman taga ibang planeta, bakit hindi mo ito nakita? Ito, panoorin mo ito rin dong, Ano ba itong isa na to? Ito, isa na to, nasa na ba yun? Ayan. Ayan mga kababayan, no? Alam niyo itong post na ito, mayroon ako kaninang, isinare ko ito kanina mga kababayan. I noticed something here when I share this post. Watch it on my YouTube channel later. My reaction about this. Tingnan niyo ito, ang original nito mga kababayan. Ayan po. May napansin ako dito sa pag-share ko ng post na ito. Panoorin niyo sa YouTube channel ko, mamaya, reaction ko about dito. Alam niyo, kay Jason Sa po ito post, mga kababayan. Ito po ang post ni Jason Sa. Nang isinishare ko po ito mga kababayan, may lumalabas po dito. Tingnan natin, subukan nga natin. Ayan o. This page has repeatedly shared false information. Kita niyo mga kababayan ng Facebook, Pati Facebook ba? False information ba to? Tingnan nga natin mga kababayan. Yung picture na yan. Courtesy BH Party List. At ito, Manila Bay Rehabilitation. Mga kababayan, fake news ba yan? Fake news ba ito yung itsura ng Manila Bay ngayon? Di ba yan yung itsura ngayon ng Dolomite? Eto. Ano bang post na ito ni Sir Jason Sa? Basahin nga natin mga kababayan. Mababasa nyo naman siguro dyan, no? Ayan, mabasa nyo, no? Ayan. Katay na kinatay pa. Ang lupit ng Marcos administration. 756 million pondo ng Manila Bay. Walang accomplishment noong 2023. Ibinunyag ng Commission on Audit COA na walang proyekto ng Manila Bay program noong 2023 na nagkakahalaga ng 756 million ay walang anumang physical na accomplishment. Ayon kay bagong henerasyon party list representative Robert Nazal, dapat tiyakin na ang bawat pisong galing sa buwis ng mamamayan ay makabuluhang resulta. Anya, hindi pwedeng puro plano at papel lamang ang mga proyekto ng gobyerno. Dapat may mga malinaw na direksyon na sapat na transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo. Diin ni Nazal, batay sa COA audit, Memorandum 48.67% ng 2023 appropriation para sa Manila Bay program ang walang naitalang aktual na accomplishment. Isang isyong dapat busisiin at panagutin. So saan na yung perang ito? Sobrang laki nito Bakit ngayon lang ito lumabas?
Nako, mukhang nangangamoy pagtatakip iyong itinakdang Dolomite Beach investigation ni Representative Harvard Kuno Ridon. Ayun mga kababayan. Anong inyo masasabi dito? May ganito pala mga kababayan na isyo, no? Mayroon na ghost ito mga kababayan, di ba? 2023, di kay Marcos na naman ito. Pansin nyo? Oh. Ito sinasabi ni Representative Nasal. Post po yan ni Jason Sa. Ano kayang katotohanan tungkol dito mga kababayan? Di ba? Nako, nakakaamoy tayo ng kakaiba dito mga kababayan. Ano? So, hindi kaya, kung totoo itong post na ito mga kababayan, hindi kaya ito yung isa sa gustong pagpanniridon? Kaya bakit niya ito ngayon binubuksan, itong Dolomite? Bukod pa doon sa galit niya kay Pangulong Duterte nang sibakin siya. Sa tingin niyo mga kababayan, ano kaya yung totoong dahilan ni Ridon? Galit kaya o ito gusto niyang pagtakpan? Kung totoo man ito mga kababayan, malamang ghost project din to kasi wala daw actual eh. Ayaw ko mga kababayan kung anong inyong komentaryo dyan. Samantala, ito pala yung video kanina nung tinanong si Antonio Clero. May mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. Kita nyo mga kabayan? Ang layo kay Pangulong Duterte, ano? Si Pangulong Duterte, hands-on talaga. Ayon mismo doon sa nagbabalita nating napanood kanina, sabi niya, wala na pala tayong problema kahit maaga pa dumating ang bagyo. Kasi nga, preparado po ang Pangulong Duterte at ang gobyerno ng panahon ni Pangulong Duterte. Ganyan po ang malaking kahibahan. Samantalang si BBM, easy-easy, ha? At hindi pa natutulog yan ha, sa sobrang sipag pero hindi matutukan. Saka lang magbe-briefing kung kailan, wala na, tapos na ang lahat. Yan po ang malaking pagkakaiba ng Pangulong Duterte at ito pong si Marcos Jr. At ang masakit dito mga kababayan, may napababalita na naman itong si Bronner, abay gustong naghahanda sa gera. Pero ang masakit mga kababayan, naghahanda siya sa gera, pero tingnan nyo po, itong bagong balita lang, ayan. Helicopter ng PAF nag-emergency landing sa Southern Leyte. Yan mga kababayan, nag-emergency landing. Bakit nag-emergency landing? Ayon sa PAF, nagkaroon ng fluctuating ba to? Temperature reading sa isa sa mga makina nito habang nagsasagawa ng rapid damage assessment and needs analysis operation. Kita niyo mga kababayan, buti na lang ligtas po ang sakay nito, no? Pero tingnan niyo po ito, hamon ng hamon to si Bronner mga kababayan. Pero ayan po ang atin pong mga sasakyan pang himpapawid. Nag-emergency landing, nagkaroon ng fluctuating temperature. At hindi lang po yan mga kababayan, ha? Hindi lang po yan. Taas natin ng konti, baka hindi niya nakikita. Ayan, nakita nyo na. Ayan, ito pa po mga kababayan. Ito pa ang nakakalungkot na balita. Panoorin nyo. Dinala na sa Davao City ang labi ng ilang mga nasawing miyembro ng Philippine Air Force sa bumagsak na helicopter sa Agusan del Sur. At para nga sa update, nasa frontline ng balitang yan, live si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, bakit nga ba dinala yung mga labi dyan? Nikki, isang send-off ceremony nga ang sinagawa dito sa Davao City sa 6 na miyembro ng Philippine Air Force na nasawi sa pagbagsak ng kanilang helicopter sa Agusan del Sur noong Martes.
Di mapigilan ng kapatid ng nasawing si Sergeant Yves Sijob ang pagdadalamhati ng salubungin ang kanyang mga labi. Simbolo ng kanyang kagitingan, may nakabalot ng bandera ang kabaong ng sundalo. Dinala sa Davao City ang ilan sa mga labi para sa autopsy at forensic examination. Kinilala ang mga biktima na sila Captain Pauli Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant Yves Sijob, Sergeant John Christopher Gulfo, Airman First Class Erickson Merico at Airman Amir Kaidar Apiona. Tutulong sana sila sa mga nasalanta ng Bagyong Tino na mangyari ang trahedya. Dadali ng 4 sa mga biktima sa Villamor Air Base sa Manila. Samantalang ang 2 iba pa ay dadalhin sa Zamboanga City. Grabe mga kababayan, ano? Tapos si Brunner, kung makaasta, naghahanda ng gera. Ito, tutulong lang doon sa mga nasalanta sa Bagyong Tinyo. Ayan ang nangyari. Brunner, imbes na para ka diyang nagtatapang-tapangan, ayusin mo muna ito. Hindi pa ito nakikipaggera. Tapos sinasabi mo, kaya nating tumagal, kailangan natin tagalan yung 20 to 30 days. Dito pa lang wala pang gera, Brunner. Ito nang nangyayari ngayon sa ating mga eroplano, nagbabagsakan na helicopter. Paano kung mayroon nang tumira dyan ng mga Brunner, anong mangyayari sa atin? Naku naman si Brunner o mga kababayan. Diba? Yan ang nakakalungkot sa atin po, no? Kasi, hindi alam ng Pangulo kung anong kanyang gagawin. Kaya hindi rin alam nitong kanyang mga tauhan kung ano rin ang gagawin. Pangulo nga, hindi alam ang gagawin eh. Tauhan pa kaya? Di ba mga kababayan? So, yan po ang nakakalungkot na sitwasyon sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Hay nako. 'Di ba? Ayan no. Suportado si Brunner sa pagpapatatag ng depensa ng Pilipinas. Ito nga nagbabagsakan na. Kung makaasta kayo 'di ba? Ano nito? Parehas pala ito, handa sa posibleng iba yan. Ayun nga, handa kayo ng handa diyan. Ito nga bagsakan ng inyong mga eroplano, hindi pa po nakikipaglaban helicopter, di ba? Marami nang patay. Nako naman Brunner, huwag ka nang mangarap. Hindi naman tayo sa ayaw natin ipagtanggol ang ating bansa. Ipagtatanggol natin yan, siyempre, sa abot ng ating makakaya. Pero wala naman tayong gera, di ba? Wala namang gera eh. At ang una talagang gera natin, sa totoo lang, gera ng kahirapan, gera ng kagutuman sa ating bansa. At gera ng corruption. Yun yung dapat natin labanan. Kasi wala eh. Wala sa totoo lang. Hindi rin tayo mananalo pag gutom mga sundalo, gutom. Hindi rin mananalo yan kahit gaano tayo katatalino. Pag gutom ka, paano ka makatatayo, di ba? Paano ka makakano niya kung walang laman tiyan mo? Yan po yan mga kababayan. Nililigaw lang po tayo dito. Nito pong admin na ito. Hay nako. Buhay na mga kababayan. Ano bang inyong masasabi sa bidyong ito na inyong napanood ngayon? Kayo po ba ay magpapabudol at magpapaano po sa ibang mga tao ngayon na nagpapakilalang mga Duterte supporters, nagsasalita na tilabagang kiling sa mga Duterte? Katulad dito kay Magalong, no? Hindi ko naman inaano din si Magalong, hinuhusgahan eh. Kaso nga lang, nakukulangan ako. Walang sadiin. Para bagang hawak sila nitong na anytime, pag pumiyok sila, hindi ba katulad ni Vice President Inday Sara Duterte, na nang lumabas talaga ito, wala nang balikan. All out talaga. Kahit pa binira siya ng binira, hindi nila nakaya. Bakit, mga kababayan? Kasi, tingnan nyo pinainan si Vice President Sara Duterte, sinadya nila yun, na i-issue siya ng 125 million funds para gamitin sa kanya. Bala, no? Pagdating ng araw. At ito na nga, ginamit nga nila. Kaso, hindi umubra. Kasi mismo yung COA, cleared po ang Vice President Inday Sara. Malinis po ang record. So, ngayon, despite ng mga lahat ng mga yan, ay hindi pa rin po nila napapabagsak ang imahe ng Sara Duterte. Kaya nga, hilong-talilong po itong administrasyon na ito kung sino po ang gusto nila ngayon. Pinapatong nila, Tisa, Tulfo, sino pa ba, Trillanes, sino pa ba ang mga nila? Kasi si Martin wala na talaga yan. Wala na yan mga kababayan. Dati nga lang ito
Namumudmud pa ng 5,000, 5 kilong bugas, namumudmud pa, di ba? Napapanood naman sa mga video, di ba? Napapanood naman natin yan eh. Ilang beses na natin mga na-reaksyonan, pero mababa at mababa pa rin eh. Kulilat, siya pa rin laging nangunguna sa kulilat. How much more ngayon? Na iniiwas talaga siyang matumbok, pero yun naman talaga, siya naman talaga ang tinutumbok ng mga investigasyon at mga ebidensya. Ayan, mga kababayan, maraming salamat sa mga nakarating po dito sa dulo ng video ito. Huwag po kayong mahihiya ang inyong opinion at komentaryo. Comment nyo sa baba, pag-uusapan po natin yan. Ipakilagay na rin po ang inyong lugar kung taga-saan kayo nang atin po yan mapusuan. Muli, this is BMR Channel, pansamantalang magpapaalam, Pilipinas, as always. Bye-bye!